Sa isang series of withdrawals, yung nakita ko, pag tinotal mo, nag-withdraw siya ng mga 600 million eh. So pagka nag-withdraw ka ng 600 million, ibig sabihin, hindi bababa ng 600 billion yung pera mo. Oo. Tapos, may naiwan pa. Later on, baka may madiscover pa sila na baka billion na to. Kasi bali lumalabas pa lang ngayon, no? Kasi nung kay Napolis, nagalit tayo kasi hundred of millions lang yun eh. So nagsimula pala yung nakawan ng billion, kasing billion, sa kanila pala. Oo. Kasi di ba nung kita mo lang itong, speaking of, ito na, yung mga flood control flood control, billion yan, trillion nga po ata. Itong flood control, 51 billion sa distrito pa lang ni Pulong. Kita mo? Sa distrito. Hindi may paliwanag yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot. Yun na nga yung pinakang mataas. Kaya nga sabi ko doon sa ICI, tingnan muna, doon ka sa pinakamalaki. Di ba hindi yung, kumo, ito yung pumutok, okay na yan kasi nakasuhan na eh. Nakasuhan na eh. Pero kayo, ICI, dapat doon kayo, simulan nyo sa simula. 2016 dapat makikita nila yan. Alam bank account. Especially yung mga bank account. Kasi yun yung magpapatibay kung mabuksan yan. Kung nagsisinungaling ka o hindi. Kung ang hatol ng hukom is hindi sila guilty, pero ang kita natin yung laman ng laman, malalaman natin and let the people na gumawa ng paraan kung paano to Kasi kung ako tatanungin, Sena, yun yung hamon mo na bakit hindi kayang ipakita yung bank account kung wala naman. Yun na nga. Bakit nga ba? Diba? Ito yan, yung sa Senado, kahit na ang postura nila sa simula, yung mga senador, mag-a-acquit. Pero yun na nga, sabi mo nga, Koy, pagka lumabas yung karimari-marim na mga ebidensya. Grabe yun. Mukhang kinakabahan ako, partner, kasi karimari-marim. Pag lumabas yung mga karimari-marim na ebidensya, makikita nung taong bayan to eh. Hindi naman to closed door eh. Makikita nila, tapos i-explain ninyo, ihimayin ninyo, makikita ngayon, parang ang hirap mo nang i-fake news, ang hirap mo nang i-gaslight. Kaya, sasabihin, maobliga ngayon yung mga senador na gusto mag-acquit na, no choice, wala na eh. Kumaga, napusoy ka na eh. O di, magigilty. Kaya, magigilty pa rin yan. Once makita nila. Unless talagang patigasan ng panga na lang. Pakapala na lang ng muka. At kayo naman magtanong. You think, Sen, sa ngayon yung laban tungkol sa impeachment, may pag-asa kaya sa bagong ombudsman? Yung kahit lang na, di ba kasi narinig ko na magbubukasan ng salin eh. And willing naman ng ang tanong, President Bongbong Marcos is willing magpakita ng salin. I hope yung ating kagalang-galang na vice magpakita rin ng kanyang salin. Obligado kasi sila. Correct. No, by law. Pinoteksyonal lang sila ni Martires. So ngayon kasi binuksan na eh. Wala nang narinig naman natin kay Ombudsman Remulla. Ngayon, niya. Kailangan niyang kumbaga tindigan yung sinabi niya. Then, palagay ko yung nire-refer mo yung kaso. Yun planong i-file yung tungkol sa confidential. Next week ba sabi nyo? Next week ba? O next week? Mga ganon. Within the next few weeks. So, pagka na-file kasi yun, yung ombudsman natin ngayon, sigurado tayong hindi niya po proteksyonan. Pagka hindi niya proteksyonan, lalabas yan. Gugulong yan. True AMLAC po ata, no? AMLAC. So, meron kasing Memorandum of Understanding or MOA, yung Memorandum of Agreement, yung AMLAC tsaka Ombudsman, na pag may mga ganitong kaso, pwede niyang i-request yung mga AMLAC records na neto ni Sara. So, doon pala makikita na nila kung ano yun. Tapos, conjugal ito importante yon kasi yung accounts ni Mans Carpio counted yon kay So, kasi conjugal property. Pero parang mag-asawa, conjugal yan. Kapag kayo mga property, kasama rin. Lahat yan kung kahit nakapangalan kay Mans, kahit hindi nakasama si Sara, kasali. Ganon. Kaya ngayon, pagka binanggayan doon sa salin, teka muna, bakit ka nagkaganito? Ba't di mo dineclare? Yun, problema yun. So, marami pa doon. Bukod doon sa sinabi ko na yung meron silang dividendo mula sa drug lord. Every 6 months. Every 6 months. Kasi,
Lahat lahat ng magkakapatid Oo nga Mabigat yun, drug lord Oo. di ba ang postura mo, galit ka sa illegal na droga, Anti-drug tapos ka, ito may legal dividendo drug. sila. Oo. So, nakuha rin yan. Hindi mabubura yun. Every 6 months, meron sila. Pati si Hanilet, meron. Tapos, bukod dyan, yun na nga, yung volume. Bakit kami ganito? Kasi doon sa isang series of withdrawals, yung nakita ko, pag tinotal mo, nag-withdraw siya ng mga 600 million So pagka nag-withdraw ka ng 600 million, ibig sabihin, hindi bababa ng 600 million yung pera mo. Oo. Tapos, may naiwan pa. Later on, baka may madiscover pa sila na baka billion na to. Kasi bali lumalabas pa lang ngayon, no? Kasi nung kay Napoles, nagalit tayo kasi hundred of millions lang yun So nagsimula pa yung nakawan ng billion, kasing billion, sa kanila rin pala. Oo. Kasi di ba nung kita mo lang itong speaking of, ito na, yung mga flood control Flood control, billion yan, trillion nga po ata. Itong flood control, 51 billion sa distrito pa lang ni Pulong. Oo, kita mo? Sa distrito. Hindi may paliwanag yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot. Yun na nga yung pinakang mataas. Kaya nga sabi ko doon sa ICI, teka muna, doon ka sa pinakamalaki. Di ba hindi yung Como, ito yung pumutok, okay na yan kasi nakasuhan na nakasuhan na Pero kayo, ICI, dapat doon kayo, simulan nyo sa simula. 2016 dapat makikita nila yan. Alam mo partner, maganda i-challenge natin si ICI na iparating to sa kanila na andito kami mga Pilipino, nag-aantay kami ng sagot. Matagal ng issue tong 51 billion pesos. Bakit hindi pa rin naiimbestigahan? Paano nga maiimbestigahan kung kaalyado nila yung ombudsman? Hindi. Sa ICI. Sa ICI, hindi po. Nung nakaraan. Yung nakaraan, okay yun. Pero ngayon, pero ngayon sa ICI, teka muna, doon na tayo sa malalaki kung yan naman ang gusto natin, di ba? Sintahin na yung mga big fish. Yung rock netting, 36 billion. Paborito po namin si Magalog. Sentry, sabi nila bakit daw ang mga Duterte daw kasi ang inuuna? Yan, tulad nila Bongo, hindi sila Duterte, mga ganon. Yan ngayon ang ano nila sa kanila to nang galing Di ba? Buti nga na-discovery na ngayon ni President Marcos, nilabas na. Pero kailangan mo, teka muna, saan ba nang galing to? Ititrace mo. Ayun na nga, ang na-find out ko, itong si Bernardo, na siya yung pinakang utak nitong modus na to. Siya arkitekto. Siya yung arkitekto. In-appoint ni Bongo. Yun. Ang nag-refer sa kanya dati sa Manila yan City engineer. Dati rin siyang DPWH nung nag-mayor si ERAP, nag-city engineer siya. Ngayon nung nanalo si Duterte, ni-refer siya ni Jinggoy kay Ipe, kay Philip Salvador na ipa-appoint kay Bongo. Si Bongo ngayon, si Bongo ngayon in-appoint siya 2017 sa DPWH. Kaya siya ngayon yung kumamada ng modus. Kaya ngayon ang pinapakinggan ko, inaabangan ko itong Bernardo dun sa kanyang testimony. Hindi sinasabi itong mga ito. Alam mong siya talaga yung nasa likod. Kaya sinabi nga ni Ombudsman Boying di ba na pinoproteksyonan ng mga testigo itong si Bongo. Pero kasi Sentry, ang usapin kasi dito, billion So, plunder case po ito. So, non-bailable case. Dapat. So, dapat po ganun. So, alam naman po natin, sabi ng ICI na posibleng magkaroon na po ng kaso. Mga next few weeks. Pero sabi nila, meron na daw silang kakasuhan. Congressman So, ibig sabihin po pala nun, kapag nag-proceed yung kaso kanila, sila yung main suspect, makukulong sila. Ganun na nga mangyari. Parang kagaya lang doon sa Napoles scam na inabot yung 3 senador. So, ibig sabihin, mababalik na naman itong 2 senador. Si Rebilla at si Jinggoy, di ba? Galing na sa loob yan. Yun. Magkakosa. Yun ang nakakalungkot. Kasi supposed to be, pagka nakatikim ka na ng kulong, dapat magbago ka medyo liliwanag na yung pag-iisip mo. Ganito pa ulit Pero maiba ako. Kasi sa dami ho ng mga naririnig namin na galing sa'yo at marami na ring naniniwala na tao na nakukonvert na nakikita ko, sinasabi nila totoo pala lahat yung in-expose ni Senator Trillanes noon.
Hindi pala totoo yung sinasabi nila na kung ano-ano daw tinatawag sa iyo noon, di ba? Basher ako niyan. Basher. Basher din ako. Di ba? Kasi, Sen, talagang luto ka eh. Magaling sila doon eh. Sabi ko nga magaling silang manlinlang ng isipan ng tao. Magaling silang mambulag ng mga Pilipino. Mind conditioning. Oo, magaling silang paglaruan yung damdamin ko noon. Pero hindi ako nadala, Sen. Oo. Ako lang yata sa magkakaibigan hindi naniwala. Oo, idol kita noon eh. Thank you. Pero eto yung tanong, hindi yun. Ang tanong, sabi nung mga DDS, meron pa raw ba? Oo, naniniwala. Kilala ko yan. Di ba? May isang dating PACC yan eh. Sa PACC na may naniniwala pa daw ba? May naniniwala pa raw sa mga sinasabi mo. Sagot namin, tignan natin kung sino. Nag-post nga kami nun. Nababasa ko Ewan ko kung nababasa nyo. Alam mo, exciting yung question mo na yung partner na ipasagot kay former Senator. Ayun nga kanina ko pa inaantay na magkaroon ng pagkakataon para maitanong. Bulong ba natin? Bulong ba natin? Wag na, alam na ng tao yan Bulong natin. Kasi sabi niya kung may naniniwala pa daw ba sa inyo. So, pinakalat nila yon sa community nila and yung mga tao nakinig doon. Parang ngayon, agitated sila. Bumalik na naman yung salitang trilili, sundalong kanina. Binanatang na naman ng ganon. Ang tanong dito, Sen, para sa'yo, gaano kahalaga ang naging trabaho niya during the FAS administration? Magna-Cubeli ka ba? Ay, sino ba yun? Sino ba yun? Hindi magkilala yun PACC sinabi nyo Tumakbo bang senador yun? Ano ba yung posisyon niya? Anti-corruption ba? Yung PACC chairman dati. Anti-corruption commission. Po ata yun yun na nga ang problema doon, di ba? Kung doon ka nakapwesto, supposed to be tagabantay ka ng corruption, di ba? Correct. Tapos ito ngayon, nakita mo, kaliwat kanan yung lumalabas na ibig sabihin, is either incompetent siya or kasabwat siya. O mamili siya doon. Di ba? Hindi pwede yung ganyan, yung linyada lang ng parang panatiko. Hindi. Kung ikaw opisyalis ka ng gobyerno na mataas, mag-engage siya ng maayos. Pero yun na nga, hindi ko na sila pag-aaksehan ng panan. Basta papailan ko na lang ng kaso pag ready na. Doon na kayo magpaliwanag, di ba? Tama. Alam mo, nung partner, nung panahon ni former President Duterte, si Belica yung pinaka matunog na pangalan na sumusugpo sa korupsyon. May talapang action man. Putya, pagpasok ngayon. Sa radyo tayo. Mga pala, sorry. Grabe, sorry. Nasa radyo tayo. Grabe pagdating ngayon. Ito na, partner. Ito na. Lumabas na yung corruption sa dating administrasyon. Pagtapos ng dating ngayon naman, nakita na natin. Tapos sasabihin niya ngayon sa publiko na may naniniwala pa ba kay Sunny Trillanes? Ito yung resibo. Ang tanong nga nung kasama naming vlogger nandiyan sa labas, si Sangkay, ang paborito niyang basher no? Si Sangkay, partner. Basher ni Greco. Lagi niyang yun ang sinasagot na kung meron ka nga talaga namang inimbestigahan at napakulong, sino-sino maglabas ka ng resibo. Correct. Wala naman ho kaming makita. Yun yung doon, di ba? Yun yung problema doon. At sabi ko nga, ganun ang naging sistema nung panahon ni Duterte. Nagtatakipan sila. Di ba? Si Paildon, di ba, nalusutan siya nung 6.4 billion pesos shabu. So nung ingay yung mga tao kasi nahuli, no? Kasi kung hindi nahuli, na-arbor yun. Anong ginawa sa kanya? Di nilipat. Nilipat siya sa Bucor. Ano nangyari doon? Di ba yung mga drug lord na katrayad ni Michael Yang, yung GCTA, yung Good Conduct Time Allowance, nagpuslitan sa panahon niya. Doon, lahat ng racket doon, lumabas sa Bucor. Na-discovery, di sinipa ulit. Dinala naman siya kung saan. Kumaga, hindi gano'n ang dapat ginagawa ng leader na totoo talagang or sincero na galit sa corruption o galit sa droga. Di ba? Dapat
talagang kasuhan mo ipakulong mo yan. Actually, Sen, kasi halos lahat naman sila mula sa pinakamataas kay dating Pangulong Duterte, ganun din eh. Puro lang salita, pero para bang yung bang iba yung sinasabi sa nangyayari. Correct. So yun talaga yung obserbasyon ko noon. Bakit ganito? Parang yung sinasabi nung presidente at yung pinangako ng presidente, iba yung naging resulta at iba yung nangyayari. Yun yung talaga. Yun ang pinakamadaling explanation dyan eh. Minsan, napansin ako sa sagot ni Sentry about kay Greco eh. Kung paano niya dinescribe si Greco, parang gano'n niya rin dinescribe si Magalong. Pangkalahatan na yun. Parang in general, lahat sila eh. Diba? Yun eh. Diba? Kung magkukrusada ka against corruption, dapat may bit-bit ka, may bala ka. Na para pakita mo, hindi yung nag-ano ka lang eh, nagma-motherhood statements ka lang, di ba? Yun. Ako may tanong ako isa, ma'am. Yung ginagawa po kasi ni Mayor Magalong na, ay, alam ko yan, mga kurakot na yan, kilala ko yan. Kapag tinatanong naman siya kung sino, ay, saka na lang. Ganun yung... Or kung may babanggitin man siya sa pangalan sa administrasyon ngayon, si President Marcos, wala naman siyang dokumento. Di ba? Yun yung problema doon. Kasi, nung panahon ni Duterte, panay yung reklamo niya, panay yung bulong niya eh. Kaso ko mo, ina-admire niya, iniidolo niya, hindi rin. Di ba? So yung sa rock netting na yan, sinabi niya talaga kung sino-sino yung mga pero hindi naman niya nilalabas. Pero Sentry, merong binabanggit si Claire Castro na merong podcast daw si Magalong na inamin niya pala na kasama siya sa pagbuo ng tukhang. Kung napanood niyo po ba yun? Oversight siya. Chairman siya ng oversight committee doon sa PNP. Siya dapat taga-imbestiga. Ayun nga ang sinasabi. May trabaho doon? Oo, na tipong hindi ba to yung widespread and systematic o yung state-sponsored. Kung maabuso na. Kung inutos talaga ng command. Okay. So, yun ang trabaho niya. Tapos, nangyari to lahat, 30,000. Sabihin, either kasabwat ka or incompetent ka. Yun. Tapos, alam mo, may isang mabigat din na atraso yan si Mayor Magalong. Nung dati pa siyang CIDG chief siya nung panahon ni Pinoy. Alam niyo yung Mama Sapano, di ba? Yung Mama Sapano. Yan. Yung Mama Sapano, operation niya ng pulis. Di ba? May resources sila, lahat binigay sa kanila. Pumalpak sila. Hindi mo pwedeng ikakabit yan sa presidente kasi lahat ng operation ng military. Kasi nga, siyang nag-imbestiga. Noong time na yun, tumataya. So, nag-imbestiga. Giniba niya si Pinoy noon dahil doon. Pero pinagmamalaki niya na objective daw siya. Teka muna, wala kang linya na tipong sasabihin niya na pwedeng si Pinoy yung may kagagawa nun. Pwede mo lang yun sabihin na tipong humihingi ng reinforcement tapos may nakita kang ebidensya na sinabi ni Pinoy, wag. Kaso nakita namin yung binigay ni Pinoy yung Viber messages niya. Conversation hinahanap niya, kinakalampag niya yung Southcom, yung asa na yung reinforcement, asa na, bakit hindi nyo kinakalampag niya. Tapos tinatanong niya itong sina Peñas na naging Duterte, no? Naging may hawak ng yung STL Tinatanong niya, akala ko ba 400 kayo, sabi nyo 20 lang yung kalaban. Bakit? Kung nagkaroon ng misrepresentation. Tapos hindi minention, yung pala, lang ito. Para ito dun sa bounty hunting, no? $7 million. Ilang maririnig ang tao yan. Hindi, nagulit ako dun. Hindi ko alam yun. Hindi, yung $7 million noon pa yan. Kasi, ayaw nyo kasing pakinggan si Sentry noon. Diba? Ako, nakatutok ako sa kanya. Alam ko yan. Ito, meron kayong hindi alam. Kaya nga nagulat. Nasira si Pinoy na ginawang nila yan, propaganda. Walang ginagawa daw si Pinoy noon kung hindi maglaro ng game, PlayStation. Yun. Di ba yun, Sentry? Kita nyo, alam ko. Pero nung kay Magalong, binigay sa kanya ito na tipong hindi nga siya pinakialaman. Na tipong, sige, kung independent ka, sige, gawin mo yung tama. Pero imong dinikit kay Pinoy,
Como, ganun yung tulak ng mga, ano na, kasi grabe na nun yung mga iba't ibang kampo eh. Gusto na sakyan yung issue. So, sinakyan yon. Kaya nga, isang reason yun kung bakit siya hinaharang dito sa ICI. Kasi kung pinasok siya doon, nako po. Spy na naman ito. Oo, lolooban ka talaga. Kaya talagang ipapahamak na naman. Oo. Tapos ito yung nahagip namin na information. Dun sa ikling panahon na hindi pa siya nagre-resign. Aba, nagpapatawag ng kung sino-sino. Hindi siya miyembro ng commission. Advisor doon siya eh. Advisor, dapat doon ka lang sa likod. Nauupo siya doon sa harap, tapos nagpapatawag kung sino-sino. Tapos ang target niya, yung administrasyon. Nagbida-bida nga eh. Oo, hindi talagang tinatanong kung anong diretso kung saan. Basta may mali siya doon sa niya. Doon sa investigasyon. Yun ang problema doon. Yun na yung pinapalabas nila ngayon. Kaya daw tinanggal si Magalong. Hindi naman tinanggal siya. Siya yung nag-resign eh. Yung ginagawa niya, yung pahayag ni Yusek Claire. Na ano daw yun, parang binabastos daw yata siya. O para bang yun na rin yung ibig sabihin nun. Natatanggalin na siya. Siguro nagpauna na. At saka Sentry. At saka Sentry may lumabas na issue na may tinanggap siyang alok sa mga nagbabalak na agawin ng pwesto ng sa junta. So, ano 'yon? Doon sa mga usap-usapan kasama siya doon sa Transition Council sinasabi. Tapos pagka nasa mga private conversations ang panawagan niya hindi maganda. Kaya talagang maraming dahilan kung bakit hindi siya dapat kasama doon sa ICI. Alam niyo po, patong-patong na ang mga kasinungalingan na pinagsasasabi ni Sara Duterte. Talagang ala namang patumangga ang kasinungalingan na laging binibigkas nito, laging lumalabas sa bibig nito At ang mga napapaniwala na lang naman po niya ay yung mga supporter nila na medyo may pagkukulang sa katalinuhan. Ngayon, itong nakaraang kasinungalingan na sinabi nitong si Sara Duterte ay yung patungkol po sa wala naman daw pong bago sa sinabi ni Remulla na bagong ombudsman natin na yung sa SALN. Diba? Yung na-access naman daw po ang SALN. Nakukuha daw ng PCIJ ang kanyang SALN. Na ilalabas naman daw ni Trillanes. Pero alam natin na 2017, 2018, hindi na po na-access ng publiko ang SALN ng mga Duterte. Kaya nga po, kung katulad niya na mayroon pong katotohanan, itong sinabi ni dating Senador Trillanes na si Sara Duterte ay nakapag-withdraw, isang withdrawal lamang series of withdrawals, 600 million, isang araw o isang withdrawal lang, yan po ay unusual. At kayo ba, maniniwala ba kayo na makakapag-acquire ng ganyang kalaking pera itong si Sara Duterte? Wala naman tong ibang trabaho. At hindi naman yata nito na practice ang kanyang pagiging abogado, 'di ba? Kaya medyo mapapaisip ka talaga kung saan nanggaling ang pera ni Sara Duterte. At isa pa naalala niyo naman, 'di ba? Mga hearing po sa Quadcom na patungkol sa mga maanomalya na mga paglalabas ng pera ng DepEd. Di ba lahat ay may go signal ni Sara Duterte katulad ng 125 million na ibinigay kay Colonel Lachica ba yun? Kaya ibinigay nung tauhan ng DepEd, nung parang sekretarya, dahil may go signal ni Sara. Di ba? So, yan po ay hindi po kumbaga parang bago na. Hindi parang bago kay Sara Duterte ang maging sinungaling. Kaya nga po, kumbaga, parang alam nyo yung kanilang mga kasinungalingan, yun na ang kanilang pinaniniwalaan. Yun na ang, kumbaga, parang nagiging totoo. Kaya po dito sa issue na ito ng sinasabi nga ni Senator Trillanes na meron siyang na-acquire na ebidensya patungkol dito sa pag-withdraw ni Sara Duterte ng ganong kalaking halaga,
Kaya pala hindi na tayo magtaka kung kaya nilang i-endure ang pagbabayad ng 130 to 150 million buwan-buwan dito kay Kaufman. Kasi nga po, marami silang paghuhugutan. Kumbaga sa amin, sa Bulacan, malalim ang bulsa nitong mga Duterte. At questionable talaga ang kanilang mga ari-arian. Diba? Nitong nakaraan nga, nakita ko, itong isa sa mga anak ni Pulong nakagraduate sa Australia ba? Sus Mariosep, paano nila na-afford ang ganyan na mga pagpapaaral sa ibang bansa? Kung itong si Pulong Duterte noong 2017, ang SALN niya ay nasa 7 million lang. Aba, pero pag ikaw nag-aral ka sa Australia, ihanda mo na 10 milyon hanggang 20 milyon para mapagtapos mo ang isang anak mo sa Australia. Bakit ganun? Ang SALN ni Pulong nasa 7 million lang. Diba? Kaya, ewan natin kung saan ang galing ang kanilang mga kayamanan, kung yan ba ay, kumbaga talagang galing sa malinis. Diba? Kasi alam niyo po, hindi naman na bago o iba, hindi naman na nakakagulat na kung ang mga dinastiya ng mga politiko dito sa ating bansa ay magkamal ng napakaraming kayamanan dahil nga po monopolyo nila ang isang lugar Sila ang may hawak diyan, di ba? Nasa 30 years na nilang hawak 'yan. Parang more than 30 years pa nga nahawak nila yung Davao, di ba? So, ala na po, kumbaga parang ang mga ganito pong practice ay talamak na po dito sa ating bansa. So ngayon, mapunta naman tayo dito kay Greco Belhica at kay Magalong. Kay Greco Belhica, alam nyo, hindi naman na nakakagulat kung etong si Greco Belhica, maraming kuda, maraming bunganga, pero ang nakakapagtaka lang dito, ngayon siya nagkukukuda at parang ang datingan, eksperto siya sa paglaban sa korupsyon sa gobyerno. Pero tanongin niyo si Greco Belhica kung meron bang kahit isa man lang na naipakulong na congressman o tauhan ng DPWH nung panahon ni Digong. Tanongin niyo siya. Tingin ko wala siyang maisasagot na na oo, meron siya na ipakulong na kongresista kasi lahat ng kongresista na pinangalanan niya sa report at ibinigay niya ito kay Digong at pinangalanan ni Digong sa kanyang Talk to the People program noong siya pa ang presidente, yung live stream niya kada Lunes ng madaling araw o Lunes ng gabi or Martes ng madaling araw. Talagang pinangalanan yan. Pero nakikita natin na yung iba nga sa mga pinangalanan ni Greco Belhica, yung iba nakatapos na ng 3 term at yung iba yung mga naging re-electionist at nanalo pa. Pero walang naipakulong talaga. Sa mga DPWH naman, ewan ko kung merong naipakulong. Baka janitor lang ng opisina kasi yun lang naman ang kaya nila ipakulong ng time na yun. Diba? Kaya, alam niyo po, meron akong bukod na vlog na lang dyan kaya Greco Belhica. Ngayon, dito naman kay Magalong, wala talaga akong kapanampalataya dyan kay Magalong. Talagang alam niyo, pag nakikita ko si Magalong, ang nakikita ko dito parang si Marcoleta. Kailangan niyang bakura ng mga Duterte para po makatulong ito sa kanyang pangarap sa mas mataas na posisyon sa 2028. Yan ang nakikita ko. Pangkaraniwan naman, gano'n, kapag last termer na as mayor, anong mangyayari? Congressman. Mukhang lalong nagpapaputok ng pangalan si Magalong, baka senador. Diba? Pero kapag po ito ay lumabas sa Baguio, ewan ko lang kung mananalo to kasi hindi naman na lahat yata ng Pilipino siguro ay malakas ang pananampalataya sa kanya.
At matagal naman nang pinagdududahan din itong si Magalong na meron talaga itong pansariling interes ang lahat ng pagkilos na ginagawa, lalo na nung ito po ay maging advisor ng ICI, umastang parang siya ang commissioner o parang siya ang leader ng ICI. Di ba? Kaya tama si dating Senador Trillanes, hindi ito dapat mapunta o humawak ng isang katulad ng ICI na talagang gagamitin lang nito para po sa pamumulitika. So, maraming salamat po sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Thank you sa Radyo Pilipinas, The Big B at kay Sentry. At kay Boss Mike, kay Takeru at kay Biyahe ni Koy. Ayan. Thank you po sa inyong panonood sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.